Kumusta mga brad? First time mo ba magkaroon or bibili ng motor? Tapos wala ka pang idea kung ano yung motor na pipiliin mo kasi nga sa sobrang dami nila. Well, baka ito na yung motor para sa'yo. Kung mapapansin nga po natin, karamihan sa mga motor ngayon halos magkakamuka, halos magkakaparehas. Oo, may mga taong okay lang sa kanila magkaroon ng kaparehas yung motor nila. Pero may mga tao din po na ayaw na ayaw nila magkaroon ng kapareha or kamuka yung motor nila. At dito na nga po papasok ang Suzuki Access 125. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpa dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, alam naman po natin lahat na sa kategory nga po ng 125cc, nauuna talaga dyan ang Honda Click. Kaya kung mapapansin nyo nga po, karamihan sa mga kasabay nyo sa kalsada, Honda Click 125. Pero kung gusto mo namang maiba, mag-commute ka, hindi joke lang. Mag Suzuki Access 125 ka. Dahil nga po sa medyo bagong labas pa itong motor na ito, kaunti pa lang ito sa kalsada. So bali ito nga po yung patapat nila sa Giorno ng Honda at sa Fazio ng Yamaha. May mga nagsasabing alanganin sa itsura, pero may mga tao din namang nagugustuhan siya. Kumbaga kanya-kanyang trip lang yan. Maaring pangit para sa iba, pero pogi naman para sa'yo. Kaya dahil dyan pag-usapan na lamang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Suzuki Access 125 na mayroong 124 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, fuel injected at ito po ay naka-air cooled. Padisan sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 10.3:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 8.3 horsepower at 6,500 RPM, 10.2 Nm torque at 5,000 RPM. At ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 105 km/h. So para nga po sa isang 125cc na classic scooter, hindi na rin masama. Ang masama, yung nagnakaw ka ng motor tapos binenta mo pa sa may-ari, pumaldo ka tuloy ng kamao. Ang kanya tangke ay kayang karga ng 5.3 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 57.3 kilometers per liter. So doon pa lang sa bagay na yon, panalo ka na. Ang sukat ng kanyang gulong 90x90x12 sa harap at 90x100x10 naman sa likuran. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake po sa likuran. As expected, wala po itong ABS. Ang kanyang seat height ay may taas na 770mm at 160mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 106 kilograms. Mapunta naman po tayo sa iba po yung mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito naka-LED na pero bulb type pa rin yung kanyang mga signal lights. Ang kanyang gauge panel dito nga po ay naka-TFT doon sa Ride Connect, tapos analog naman para doon sa standard. At meron nga din po itong Smart Connect na ayon nga po sa karamihan, wala naman daw talagang connect. Unlike nga po sa ibang motor na naka-smart key, ito po ay disusi pa rin yung gamit sa kanya. Pero hindi nga po mawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malobad yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At ang isa nga din po sa kagandahan dito sa motor na ito, meron pa din po siyang kickstart. Yung ibang mga 125cc scooter kasi wala nang kickstart. Kaya dito sa Suzuki Access nga po, isa yun sa mga advantage niya. May kickstart siya. Tapos metal pa yung tapaludo niya. Astig, diba? Pero dito, mas astig to sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng single shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So una na nga po dito ang kanyang lagayan ng stallion at good news mga brad, meron siyang ganun. Meron siyang lagayan ng stallion. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse Check, ang pinaka-importanteng feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment.
So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. At regarding naman po sa kanyang presyo, yung standard nga po ay nagkakalaga ng 84,900 pesos. Tapos yung Ride Connect naman ay nagkakalaga ng 93,900 pesos. Kung gusto mong maiba, dito ka na. At kung quality naman ang itatanong mo, Brad, Suzuki yan, kaya garantisadong matibay talaga yan. Kaya ano pang hinihintay mo? Magdesisyon ka na. So hanggang dito na lang muna mga Brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.